Ayun, dito pa rin po tayo ngayon sa ating pong ginagawang series na yung Strong Defense. So, nandito? Ito pala. Okay. Nandito tayo sa series po natin na yung Strong Defense and probably magtagal ito ng mga ilang buwan. And for the month of May, we have been talking about, yung counterfeits or yung identifying false gospels. So, we are not going to talk about yung counterfeit Christianities, kasi marami yon. And actually, ginawa at ginagawa po natin sa Discovery class yung mga bagay na. Kasi it's more of a discussion type Kaya yung ginagawa po natin dito sa worship service is more in a general sense. Para magkaroon tayo ng wisdom or magkaroon tayo ng discernment na malaman natin kung ano yung mga peke. So, last week, pinag-usapan po natin yung unang-una natin is about legalism. So, legalism is, pinaka-idea is, sinusubukan mo by human efforts na magkaroon ng right standing before God. So, yes, you accept Jesus Christ, you believe on Jesus Christ as your Lord and Savior, as your God and Savior, pero you add something to it. Kaya yung naging pamagat ng ating pag-aaral last week is the gospel of plus. We add something else to Jesus Christ. And again, kagaya ng nabanggit natin last week, if you add anything to Jesus Christ, that is not gospel at all. Okay? Hindi na po yun yung gospel ng Biblia na pinapaalam po sa atin ng ating Panginoong Yesus at maging po ng kanyang mga alagad. For this morning, we are going to talk about pa rin, of course, yung the same thread or same thought of line. Okay? Yung pag-uusapan po natin ngayon. Itong mga nakaraan, nakakita ko ng mga images kung ano yung itsura ni Satan. Okay? Sa inyo mga kapatid, anong itsura ni Satan o anong itsura ng demonyo para sa inyo? Ha? Hindi, hindi ganito. Okay. Anong itsura ni Satan, anong itsura ng demonyo para sa inyo? Yung pagkakaalam lang ninyo. Sige nga? Nakakatakot? Okay, nakakatakot. Itsura siguro ni Satan? Nakakatakot? Ano pa? Ha? Ano no? May sungay si Satan, Baka may sungay, okay? Ano ba? May tinidor, may trident, okay? Ano pa yung sinasabi? Meron pang buntot, ganyan, di ba? Okay? Ano ba yung itsura ni Satan daw? Kulay black, yung iba black, yung iba red. Kung minsan rainbow, biro lang. Okay? Alam nyo, yung itsura ni Satan, baka meron pa kayong entry, ano ba? Ano yung itsura ni Satan? Nakapula. Ayan, Ayan. Ganyan. Nakadress. Biro lang. So, hindi nakapula. Pula. Pula daw. So, itsura ni Satan daw, itsura ng demonyo, may sungay. Kulay pula. Kulay itim. Okay? Ano ba itsura niya? May sungay, may buntot, may tinidor. Sabi dito Diyos, nakakatakot. Ano po? May jinn. Ang kalaban sino? Si San Miguel. Sino nakakaalam nun? Yun yung tinatawag na jinn bulag. Sino nakakaalam yan? Kaya daw, kapag nakatayo pa yung jinn, dahil ito sa tatay mo. Pag nakatayo pa yung jinn, panalo si San Miguel. Nakaapak kay Satanas. Pag natungga na, si Satan na nakaapak kay San Miguel. Okay, kay Angel Michael. Ayan. Kaya ako tinatanong, ano yung trabaho ni Satan? He is a deceiver. Okay? Ang trabaho ni Satan ay mantokso. Ang tanong ko sa inyo, meron bang pangit na mantutokso? Ha? Meron bang hindi tawag mo dito, appealing? We imagine Satan na ang itsura ni Satan nakakatakot. Na ang itsura niya para pag nakita mo siya, lalayuan mo. Ang sabi ng Bible, si Satan po, he is an angel of light. So, bigyan ko kayo ng clue. Bakit ang pinoportray sa mga images or sa mga paintings, si Satan ganun yung mga itsura niya pangit? Okay? Kasi sinusubukan nilang i-reflect yung sa Revelation, pero totoo lang, hindi siya accurate. Anyway, pinalitan ko kasi sabi ng tropa ko, lagi daw ako nag-anyhow. Anyway na ngayon. Okay? So, hindi pwede. And same as yung magiging topic po natin ngayon. Yung deceiver, yung nabasa ni Kay po kanina, yung deceiver, yung mandutokso, natutokso na ako, ayaw lumipad pre. Ayan. Yung manunokso po, alright, ay hindi siya magiging itsura, kung paano siya i-present, for sure, it's appealing.
na kapag piniresent sa harapan mo, gugustuhin mo siya. Paano ka matutukso kung hindi ka tukso-tukso? Di ba? So, kahit na yung binasa ni Charlene Kay kanina po is yung mga wolf, sabihin na natin. Yung mga false prophet. Alam ka naman sasabihin na false prophet sa'yo na, ako, false prophet ako. So, kaya idideceive ko kayo. He will not appear that way. Okay? Yung mamaya pag-aaralan natin sa Matthew chapter 7, yung wolves in sheep's clothing. Kaya nga, wolf in sheep's clothing. Okay? Mukha siyang tupa. Mukha siyang kapareho. Mukha siyang kagaya natin. Ano ho? So ganun yung pinapakita niya sa atin. And not just yung appearance, even yung vocabulary. Okay? Gagamit siya ng iba't ibang mga terms. Okay? Gagamit ng term na faith. Diba? Makukuta kayo sa social media, makikipag-usap kayo, you will hear the same vocabulary just like yung faith. Pero when they talk about faith, it's a different faith na sinasabi sa Bible. We'll try to talk about that later. When they talk about blessing, it's a different blessing katulad nung iniisip natin. Or rather, dapat iniisip natin from the Bible. When they talk about quote-unquote breakthrough, iba rin yung iniisip nila sa breakthrough sa dapat na biblical na meaning ng breakthrough. And, ayan, tama na dito nga, victory. Para sa kanila, for the wolves, for the false prophets, iba rin yung pagkakagamit nila nito. Okay? At sasabihin ko na kaagad, more of a selfish gain. Hindi po kapareho kung paano pinapakilala sa Bible. And so, one of the things na pag-uusapan natin ngayon, yung masterpiece of seduction. Last week, it was more of a foundation. Today, it's more on the seduction. And the masterpiece of seduction is on the health and wealth gospel. Health and wealth gospel. And it's so appealing kasi po, okay, it pertains about human desire. Yung ninanais-nais ng tao, ay ito yung ino-offer niya. Kaya nga manunukso nagpa-promise ito, nagbibigay ito sa atin ng comfort and security. Yan, yung gustong-gusto natin. Yung nagiging kapaki-pakinabang sa atin. Kaya ang pinapangako niyan, crown without cross. Gusto ng putong, yung pala yung Tagalog ng crown, putong. Pero ayaw ng pagdurusa, ayaw ng cross. Gusto kagad ng mga pakinabang ng maimamana niya. Okay, kung ano makukuha pagdating sa langit, gusto kagad dito sa lupa. Pero, totoo lang, walang care, walang concern na talagang yung Holy Spirit ang gusto niya na mamayanin sa kanyang buhay. Kaya ang focus nito ay me. Ang focus nito, puro ako, sa akin. Tapos, wala si Jesus Christ. It focuses on the me and hides the he. Ano ho? And so, for this morning, what we are going to talk about is the gospel of me. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga at sa araw na maaari kaming makapanambahan po sa inyo. Thank you so much, Lord, na naglagay po kayo ng isang araw sa isang buong linggo na magkakaroon kami ng pahinga. Hindi lang pahinga ng katawan, kundi pahinga ng aming kaluluwa. Pagkakataon, Panginoon, na mapuno ulit ang aming kaluluwa, ang aming isip, ang aming puso, at mabusog kami. Mas satisfy kami kung sino kayo sa aming buhay. Ano man maaaring humadlang sa aming pag-uusapan, tulungan niyo kami, Amang Diyos, na mapagtagumpayan ng araw na ito. At bago pa man kami maghiwalay mamaya, ay makita na po namin, magkaroon kami ng encounter sa inyo sa bagay na nais niyong matutunan sa amin ng personal. Pinupuri namin kayo, Panginoon, at kung maaari din po ay binabanggit din po namin ang ilang mga kapatid na may karamdaman. Nilalapit namin sa inyo si Sister Che. We pray, Lord, ang patuloy niyong recovery sa kanyang pangangatawan, lalo na sa kanyang condition, having a high blood sugar, at gayon din po sa kanyang blood pressure. Nilalapit din po namin sa inyo, Sister Rowie, sa inyong pagpapagaling po sa kanyang lungs. Again, Lord, maging sa mga iba pang kapatiran na hindi namin maaaring nabanggit, ay kayo rin pagpatuloy magpagaling sa kanila. Pinupuri namin kayo, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alright. So again, we're going to talk about the health, wealth, and we'll talk about some wolves. First, of course, tatlong FPs ang pag-uusapan po natin ngayon. First, agad-agad, pag-uusapan natin yung false prophet. Yan. Alright? False prophet. Sa Matthew chapter 7 verse 15, ang sabi doon ng Panginoon, naisama ko yung verse 16, pero ang sabi doon ng Panginoon, beware. Mag-ingat kayo. Saan? Beware of false prophets. Mga hindi totoong propeta or hindi totoong tagapangaral. Hindi totoong representative ni Jesus Christ. Who come to you in sheep's clothing. Ang damit niya, ang itsura niya, ang appearance niya, parang kapareho
ng mga tupa ng Panginoong Jesus. But inwardly are ravenous wolves. Okay? Nandyan upang ibaksak ka. Okay? Nandyan para kuhaan ka. Ang sabi pa doon sa verse 16, you will recognize them by their fruits. First things first, how can we know na yung tao is a false prophet? There's this seduction of scale. Madalas po sa ating mga tao, okay? Kahit nga nagiging mananampalataya na tayo hindi lang sa mga non-believers, we have this seduction of scale na iniisip natin kapag yung isang tao na nangangaral ng salita ng Diyos at mayroong malaki, mahabang following, marami yung nag-a-attend, maraming mga tao nakikinig, marami yung hindi lang views sa social media, okay, sa YouTube. Kung hindi, may mataas ding engagements. Mas yun daw, mas mataas pala ang bayad doon pag mataas ang engagements. And many people equate that to na nasa kanila yung pabor ng Diyos. Malaking membership, maraming nagwo-worship, okay? Maraming nagvo-volunteer, maraming nandyan, so maaaring sila yung totoo. Okay? Hindi ko rin naman po sinasabi na kapag malaki yung church, hindi rin totoo. Kinaklaro ko lang Kuminsan kasi nasobrahan naman tayo, konti tayo yung totoo. Malaking kalokohan din yon. Hindi ko sinasabing ganon. Again, hindi ko rin sinasabi na yung pag malaki yung simbahan, hindi sila totoo. Alright? It's just that, it's seducing. Seducing to many. Nakakainganyo. Okay? Nakakainganyo may aircon. Nakakainganyo yung malambot, masarap na upuan. Nakakainganyo yung magandang tugtugan. Nakakainganyo kasi ang ganda-ganda ng mga ngiti. Ngumiti kayo, baka mamaya sabihin nyo, ito talagang kabanalan, hindi ako ngumingiti. Hindi ganun. Okay? We are seduced with this scale kasi maraming sumusunod. Yan ba yung totoo? Pero kabaliktaran sa sinasabi ng salita ng Diyos. Alright? Anong sabi ni Jesus Christ sa earlier verses bago niya binanggit yung binasa natin kanina? Sabi niya ganun, for the gate is wide and the way is broad. Gate is wide and the way is broad. Malaking malaki yung papasukan, yung mismong daan, malapad din, malawak din. Saan papunta? That leads to destruction. Yung sinasabing destruction dito, hindi destruction of career. Hindi po destruction ng pamilya lang. Yung sinasabi po dito is impyerno. And there are many who enter through it. In contrast, for the gate is narrow and the way is constricted. Okay? That leads to life. Yung destruction, madaling makapasok ang sabi ni Jesus. Pero yung papunta sa buhay, yung sinasabing buhay dito ay buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos, makitid lang. Anong sabi ni Jesus? There are few who find it. And that's the truth. Meron nung bata kami, kahit hindi pa ako mananampalataya noon, alam niyo yung palabas na Left Behind? Sino nakakaalam noon? Ayan, sa mga matagal ng Christian, sabay-sabay na tumatawa kasi napanood yun. At di ba, parang astig na, ewan ko kung astig na astig kayo niyan, di ba? Nakikita niyo, eroplano nagbabagsakan, yung mga sasakyan nagbabanggaan, di ba? Tapos ano pa yung mga itsura na nangyayari daw noon? Yung nagsiserve sa'yo, biglang nawawala. Parang nakakatakot ata. Biglang nawawala yung mga tao kasi na-rapture na. Napunta na sa langit, naiwan yung mga hindi mananampalataya. And we had this conversation some years ago na sabi namin, nung pinanood ulit yung Left Behind na pagkwentuhan, baka mamaya, hindi natin maramdaman yung rapture. Baka mamaya, yung pag-akyat ng mga mananampalataya, yung pagsundo ni Jesus sa kanyang mga alagad, baka hindi maramdaman ng mundo. Yes, by number siguro, marami naman naging mananampalataya sa buong mundo, purihin ng Diyos, pero by percentage. By percentage. Like, ilan yung tao ngayon sa buong mundo? Nasa 8 billion na po tayo. Dumami nung pandemic. 8 billion na tayo ngayon. At ang sabi, yung buong mundo daw po, on an average daw, 20% ang Christian. Okay? Kung susumahin sa buong mundo. Pero, yung 20% na yun, lahat na nakiklaim na Christian. Ilan na ngayon yung tao na lang talagang totoong Christian? Iisip na kayo ngayon, saan kaya ako doon? Narrow gate, broad gate, ay wide gate, saan kaya ako doon, Lord? Kasi sabi, mas marami makakakita ng malawak Kasi malaking pasukan Kaunti lang yung makakapasok, makakapunta doon sa narrow gate. Now, hindi ko kayo tinatakot, but truth lang siya.
And it's not like magic na makikita nyo yung narrow gate. I'm telling you, God has offered the narrow gate, and it's up to us to be intentional kung saan tayo pupunta. And so, I'm correcting the seduction of scale. Okay? Kasi maraming mga tao, again, na iniisip na kapag maraming following, pag massive or mega church, they must be speaking the truth. Possible, pero possible din na hindi. Anong sabi ni Jesus Christ? Anong standard? Anong sabi ni Jesus? Fruit. Sabi niya again doon sa Matthew sa verse 16, you will know them by their fruits. May babanggitin ako, pero you will know them by their fruits. Yung mga napag-aaralan natin ng mga nakaraan, dito tayo focus. Doctrine. And that's correct. That's correct, ha? Malalaman mo yung false prophet by doctrine. Pag ang tinuturo nila, si Jesus, hindi lang siya yung tagapagligtas. Pag legalism mga kapag sinasabi nila, kinakailangan ng church membership para ikaw ay maging Kristiyano, para ikaw ay maligtas, yes, doctrinally speaking, tama yon. Pero ito yung sinabi ni Jesus Hindi niya sinabi kaagad na pag mali yung doctrine, pag mali yung tinuturo. Ang unang-unang sinabi ni Jesus, right after niyang banggitin na mayroong mga false prophets na nagsusuot na parang tupa, parang Christian din. Ang sabi niya, you will know them by their fruits. Okay? Nalaman ko kahapon sa kwentuhan namin ni Hannah, yung kanyang professor pala sa ATS, gumawa siya ng buong libro just talking about that. That false prophets, more than the doctrine, more than theology, ang wala, you will be considered, sa sinasabi ng Bible, you are considered a false prophet, a false teacher, if you are a hypocrite. If you do not do what you preach. If you are not obedient, if you are not faithful to God. Okay? Doon mo malalaman yung totoong mananampalataya. Not by charisma, kung gaano kagaling, kung gaano siya ka-loving, kung gaano siya ka-charismatic, hindi sa magandang itsura. Di ko sinasabing hindi na tayo maging maayos sa itsura dito, pero hindi sa pananamit, at hindi rin siyempre kung, mukhang totoo talagang alagad ng Diyos kasi nakalingkon. Ano yung may Lincoln? Nakakita ko ng Lincoln ng isang sabi ko, gusto ko yan pang Bible study Susunduin natin sila Nanay Karing, naka-Lincoln tayo. Nanay Karing, sakay na kayo. Tapos anong tugtog pagsakay? Joke lang. Okay. Sabi ni Jesus Christ, alright? And ito kung minsan, ito rin yung, kaya babanggitin ko na, kung minsan ito rin yung sinasabi ng iba, kinakailangan nagkakaroon din ng signs and wonders. Ito yung iniisip nilang fruit na binabanggit ni Jesus, na kinakailangan makita yung Holy Spirit, makikita na nasa slaying of the Spirit ka, okay, at kung ano-ano pa. Ano sabi ni Jesus? Lagi natin nababanggit to, pero nilagay ko na dito. Ano sabi ni Jesus? Ay, di ko napalitan yung sa baba. Pero this is verse 21 to 23. Okay? Not everyone who calls out to me, Lord, Lord. Hindi lahat na tumatawag kay Jesus ng Panginoon will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Pangalawang beses na. Ano yung una? Fruits. Baka hindi pa nag-gets yung fruits. Baka iba pa rin yung iniisip na fruits. Baka sabihin na naman yung kinakailangan, gumagapang ka sa pati, papuntang kisame. Clear na. Ano sabi ni Jesus? Only those who actually, do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, Panginoon, we prophesied in your name. Yung sinasabing prophecy dyan, hindi lang po yung nanghula na mangyayari sa hinaharap. Nangaral. Okay? Nangaral ako, Panginoon, sa iyong pangalan. Hindi lang yun. Okay, thank you na. We even casted out demons. Nagpaalis kami ng masamang spirito. Ay, grabe, Ghostbuster. Nagpapaalis ng masamang spirito. Kasi yung pangalan, and performed many miracles in your name. See? Nagsa-signs and wonders. Nakakamangha. Pero, verse 25. Anong sabi? 23. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. And I have been a Christian for, na-save ako around 2009, nakagraduate ako sa Bible School ng 2012, and even after graduation po sa Bible Institute, yun yung iniisip ko lagi, para hindi ka maging false prophet, kailangan tama ang doctrine mo. Again, that's true. But more than that, sinabi ni Jesus Christ, you will know them by their fruits. Kung totoong Christian, kung totoong alagad ng Panginoon. And so, how can we balance the doctrine and character?
Okay? Again, doctrine. Do they preach the whole counsel of God? Bakit? Yung mga false prophet, ang madalas na tinuturo nila, again, health and wealth. Yung, yung walang, hindi masakit sa tenga. Ha? Magagather ng, makakilala niyo to, magagather ng 60,000 na tao. Introduction joke. Pagkatapos magpo-proceed sa, ang Diyos ay nasa inyo. And you can become gods. Kilala niyo ba yun? Sino yun? Okay. Southern pa yan eh. Okay. Ganun yun. Tapos lahat. They have written books. Okay. Maraming mga preachings. Maraming mga ministries. Pero the very focus is kung ano mapapakinabangan mo. It's all about you. It's the gospel of me. So the next question is, do they preach the whole counsel of God? Why? Kasi yung salita ng Diyos, nakakasakit. Hindi siya lagi masarap. Kanina sa discussion namin doon sa Discovery class, sabi nga ni Kuya Frank na pagka, kasi more on discussion kami sa Discovery class, sabi nga ni Kuya Frank na dapat kapag kinorek ka, katulad ng ginawa ni Jesus doon sa Samaritan woman, you should listen. At kapag narinig mo ikaw talaga ay mali, tanggapin mo, aminin mo rin na ikaw ay makasalanan, ikaw ay mali. Kaya daw yung mga totoong mali, mga lalaki. Ano yung bakit? Kasi yung female, kami male. Kami lagi yung mali. Kahit saan, makisiyan na lang, mali pa rin daw. Ha? Nabasa ko lang din yan. Okay? So, do they preach the whole counsel of God? And then, character. Is their life marked by the humility and holiness of Jesus? Hindi pwedeng sabihin na right doctrine lang. Dapat right living din. Orthodoxy and orthopraxy. Okay? Lagi ko nababanggit na siguro yun. Sana na-research yun na din. Ano ho? Point number 2 po kaagad. Okay. Di ko na, medyo mahaba pa yung dapat, pero diretso tayo sa number 2. FPs natin, number 2, the fatal prophet. Okay? Parang fatal prophet. Kanina, ang prophet na ina-emphasize ng mga false prophet is health and wealth, ng mga wolves. Okay? Pero anong sabi? Okay, tingnan nyo ha. 1 Timothy 6:5. And constant friction among people. Yung sinasabing constant friction, okay. Pag binasa nyo actually yung 1 Timothy chapter 6, sige nga, testing. Anong famous verse dito sa 1 Timothy 6? Famous na kahit hindi ka pa Christian, alam mo yan. Maniwala ka. At mali lang yung pagkakaquote madalas. Very good. Verse 10. Ano sabi sa verse 10? The love of money is the root of all evil. Madalas ang nakuquote nung hindi pa tayo Christian, money is the root of all evil. Sabi ng 500, may ginawa ko sa'yo? Ba't ako yung masama? Okay? Hindi yung pera masama. Love of money. Anyway, ayun yung famous. Pag binasa niyo yung buong chapter 6, totoo lang po ang pinag-uusapan dyan ay yung mga false prophet. Mga false Christians. Mga false teacher. Yun ang yung konteksto. Kaya tingnan nyo, pagdating sa verse 5, yun yung sinabi dyan ni Apostol Pablo, sulat niya kay Timothy. Sabi niya, itong mga false prophet, they are in constant friction among people. They are troublemakers. Gusto nila na nakikipag-away. Okay? At ito yung description, 2 D. Depraved in mind and deprived of the truth. Ibig sabihin ng depraved po dyan, corrupt. They are corrupt in mind, evil in mind. Ang kanilang pag-iisip, hindi maayos. Masama ang pag-iisip. Deprived of the truth. Ibig sabihin, kapos o wala. Actually, yung deprived kasi kapos pero more like wala sa kanila yung katotohanan. Okay? Ang style is parang Satan. Kaya ginamit ko sa introduction Satan kasi si Satan, ang style niya, magpe-present ng truth, tapos sandwich niya ang palaman, peke, false. Tapos tatakpan ulit ng truth. Sandwich yung style ni Satan. So, ganyan yung ginagawa ng false prophet. Mag-i-introduce ng tamang turo, something very, very appetizing, pagkatapos sasamahan ng lason at the same time. Okay? Depraved in mind, deprived of the truth. Tapos, sabi doon, imagining that godliness is a means of gain. Ibig sabihin ng imagining dyan, iniisip-isip nila, okay, preconceived, okay, pinaplano nila that godliness is a means of gain. Ano sinasabi ni Pablo dito? Na magiging makadiyos sila, magiging mabait sila, at gagamitin nila yung pangalan ni Jesus para may makuha sila. Okay? Imagining that godliness is a means of gain. And so, there are those people na they will be part of the Christian movement, hindi para maglingkod sa Diyos, kundi para may makuha sa Diyos. Hindi para magamit ang Diyos, kundi para magamit ang Diyos. Okay ba yun, di ba?
Magkaiba yung gusto mong paggamit sa Diyos at gusto mong gamitin ng Diyos. Dito, gusto nilang gamitin ang Diyos. So, what's the theological error po dito sa ating pinag-uusapan? It's because prosperity gospel, yung tinuturo ng mga false prophets, they treat God as a means to an end. Ang Diyos, gagamitin ko para mapakinabangan ko. Sinong magandang example natin dyan nung time ni Jesus? Alala niyo kung sino? Ha? Si Tristan. Joke lang, nakita ko si Tristan. Okay. Sino? Si Judas. Okay, bakit si Judas? Nung finally, nalaman niya si Jesus, isa-sacrifice na. Di ba sabi ni Jesus, on the second time or third time, niya, ibibigay ako sa kamay ng mga makasalanan. Okay? Tapos nung kumakain na sila, pangatlong beses, sabi niya ganun, bibigay ako sa kamay ng mga makasalanan. Kailangan ibigay na ito sa kamay ng mga makasalanan. Kung hindi ko siya mapakinabangan, kasi si Judas po, siya? Guerrilla. Ayan. Guerrilla, parang sa ating guerrilla. Sa kanila, he is a zealot. Okay? So, rebel against the Roman Empire. So, sinusubukan nilang labanan yung government during that time. Kaso nga lang, ang iniisip nila, ini-imagine nila si Jesus, palalayain sila mula sa pagkakasakop ng Roma. So, nung sabi niya, hindi pala kami palalayain ito. Hindi ko pala mapakinabangan to. Pakinabangan ko sa ibang paraan. Anong ginawa niya? Binenta niya. People hate Judas. Nakalagay pa nga sa jeep eh. Anong nakalagay doon? God knows who does not pay. Ang English nakalagay doon, who does. W-H-O-D-O-E-S. Pinalitan ng Judas. God knows. Kawawa naman kasi yung Judas galing yung sa Jude. Pero anyway, God knows who does not pay. Nadamay pa yung pangalan na Judas. Ha? People will use God for their own benefit. For attention, for money. I cannot mention names. I would love to mention names. Totoo lang. But, due to time, kailangan kasi magbigay yung background kada isa. So, they think that if you are godly enough, ito yung preaching nila. If you are godly enough, if you pray enough, kung magkakaroon ka ng seed giving, pamilyar ba kayo doon? Seed fund. Okay? Yung idea ng seed fund is, magbibigay ka ng pera para yung business mo pagpalain ng Diyos. Okay, yun yung idea doon. So for example, magne-negosyo ako or magkakaroon ako ng bagong trabaho, magpo-first fruit offering ako. Magbibigay ako ng pera, mag-sacrifice ako. Pero yung idea noon, para pagpalain ng Diyos yung trabaho ko or yung bago kong negosyo. Okay, seed fund, seed giving. That's what they think. Na kapag faithful, godly enough ka, no choice ang Diyos. His hands are tied. Na pagpalain ka niya. Bibigyan ka ng magandang kalusugan at maraming pera. Wow! Yes, prosperity gospel po yun. Kaya ko binabanggit kasi it's even present to some of our churches. Kasi they preach the right gospel. They preach that Jesus Christ, they preach that Jesus Christ is the only means to salvation. But then, how they introduce God, they preach it na yayaman ka, na parang hihiga ka sa beds of roses pag faithful ka na sa Panginoon. Okay? Ano nga yung totoong pakinabang natin? Okay? Ano yung totoong pakinabang natin? Akala ko, iingatan ako ng Panginoon. Di ba yung kinukot natin mga verse? Ano yung mga sikat na verse na kinukot natin para talaga namang ganit na ganit? Joke lang. Okay? Ano yung mga verse na ginagamit natin madalas? Ha? Psalm 23? Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Personal. Ano pa yung mga famous? Ha? Jeremiah 29:11. Ang narinig lang doon yung salitang prosper. Music to my ears. Prosper. Ang isip na ng Panginoon daw sa iyo pagyamanin ka. Ay, sarap mag-Christian, magyaman ka. Ano ba yung mga inaabusan nating verse? Napag-usapan na natin Romans 8:28. Ano yun? All things work together for good. Pag follower talaga ako ng Diyos, lahat mapapakinabangan ko. All things work together for good. Walang masama mangyayari sa akin pag faithful ako sa Panginoon. Ano ba? Ano? Philippians. Ano sabi doon? I can do all things. Kagwang talaga. Lahat. Kaya kong gawin. Mali na. Alam niyo na, pag-usapan natin yan minsan. Ano ba?
Mahal kay 310. O, di ko na discussion, pero mahal kay 310. Ha? Ay, talaga naman, kapag mag-bring ako ng tithes and offering ko sa storehouse ng Panginoon, magbukas yung mga bintana ng langit. Ha? At sana wala makapanood sa inyo dito, mga tropa ko. Sabing ganun daw, kasi daw, kaya bintana yung binubuksan, hindi pinto, kasi daw isa lang yung pinto, yung bintana madami. Tama naman, ano? Eh, paano kung selda yun? Walang bintana, pinto lang. Pero lang. Ano? Yung iba, ginagawang like verse ito, Psalm 37. Marami tayong ginagamit natin as Christians. Sa totoo lang, ginagamit natin ang Diyos. So, here's the correction pagdating sa verse 6. Godliness with contentment. Ano ba ibig sabihin nito? Maging tamad na tayo, di na tayo magtrabaho kasi godliness with contentment is great gain. Yung bang ibig sabihin yan? Dapat masaya na tayo sa tuyo. Huwag ka na mag-hope pa ng better life. Hindi yon. Ang pinaka-idea na sinasabi dito ng Panginoon is whatever situation you find yourself in, you still find God in it. Makikita mo dapat ng Panginoon kahit anong sitwasyon. Kasi kahit yung mga disciples na yon, okay, nakikita niyo yung sa mga sasakyan, yung may isda. Ano yon? Ictus. What's the story of Ictus? Kapag yung mananampalataya, mahuhuli siya, and papatayin na siya because of his faith, of her faith, mag-iiwan ng mark ng Ictus. Hindi isda yon. Okay, that is an image ni Jesus Christ. ICHTUS. And so, if another Christian, pagdating niya doon sa parehong kulungan, kahit hindi kulungan, kahit yung slaughterhouse na, papatayin na, pag nakita niya yun, that will be an encouragement. Someone stood in faith. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Okay? Look at them. They were ready to die for their faith. Yung kanina binasa ni Tristan, it's not just out of abundance, na ibig sabihin yung sobra sa pera. Literal na they gave everything. Not just their own money, their whole life. Binigay na nila. Bakit ganito yung nangyari? Bakit biglang ngayon mamamatay sila? Bakit noong panahon ni Emperor Nero, nagpakawala ng mga leon at mga tigre, tapos pinagngangat-ngat sila? Bakit yung mga tao no during that time, na mga sinuko na nila, binigay nila lahat sa Panginoon, hindi lang 10% yung binigay nila, okay? Ay nilagay sila sa upuan na bakal na may apoy, tapos inipit sila doon. Bakit itong mga mananampalataya na ito, na binigay nila yung buhay nila, nilagyan sila ng daga sa tiyan, nilagyan ng bakal na bucket. Ano yan? Bakit? Timba. Okay? Lalagyan nila ng apoy yun, may initan yung mga daga, maghahanap ng lalabasan. It's a slow death. And I remember this story many years ago sa National Geo ba yun or sa Discovery. Sabing gano'n na, there was this mother and 2 children. And nung sinasabi na doon sa nanay, renounce your faith. Sabihin mo lang na hindi totoo si Jesus Christ. Yun lang ang gagawin mo. Anong ginawa ng nanay? Nagpaalam siya sa dalawa niyang anak, mga anak, remember this day that we are worshiping, we are serving a living God. At the end of their lives, did they had great gain? The true gain is contentment. True gain is godliness. Godliness with contentment. And so ito yung correction na binibigay sa atin ng Panginoon. That the profit, the gain of a Christian life, ay hindi yung mataas na balance doon sa pinagbukas ka ng iyong bank account. Yung sinasabing gain dito, yung profit na sinasabi dito, is kapag hayahay lang yung buhay mo, walang problema. Okay? Yung sinasabi dito na true gain, okay, is a heart that is satisfied in God. Kahit ano bang balance nung sa bangko mo. Kahit na may karamdaman na. Kahit na anong problema na. Pag nakikita-kita kami ng prayer meeting nila ng mga kapatid, tsaka sila Tita Marisa, sila Tita Lina, no? Nag-worship itong mga ito. May mga sakit. Parang masaya sila, may sakit sila. Nabiro lang Tita Lina. Parang masaya sila sa kahit anong karamdaman nila. They are able to worship God. Ano? Pray natin si Tita Lina, sinesend ko naman yung prayer list. Pray natin na magpapa-vine graft. Ano yung vine graft? Magpapalagay ng mga vine para magiging bago na siya, cyborg. Pero lang, hindi yan. Magpapalagay vine graft. Artificial vines yun. Okay? Para sa health ni Tita Lina. Cute niya. Thank you, Nak. Miss ko si RJ Martin Naalala ko, binigyan niya akong kape, natapon ko eh. Anyway, no? So, that's a true gain.
Sa totoo lang if I may say this, siguro, especially sa mga bansa, sa mga community na hindi mahirap, o kahit sa mahirap na community, madalas talagang isip ano kayo makukuha ko bago ko pumasok sa simbahan na yan or sa samahan na yan. And madalas, wala namang problema ito. Of course, inutusan tayo ng Panginoon to be available, to be present for the marginalized. Yeah, pero yung idea na susunod ako sa Panginoon kapag meron na siya nabibigay sa akin, they're right there is a sign na we are believers of prosperity gospel. Ito yung bagay na hindi ko totoo sinasabi to, na hindi ko kayang ipaliwanag kahit kanino. Why should you desire a God na hindi mangangako ng 100% na maginhawang buhay dito sa lupa? Ano? And this is what I'm going to tell you. Because sigurado tayo na yung Diyos na sinasamba natin, hindi ka lang pinatawad sa lahat ng kasalanan mo. Secured na may uuwian ka. Pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa, you will be going to a home, not far away. You will be going to a home na wala ng karamdaman, hindi mo na kailangan ng kahit ano pang pera, everything will be well. The problem is, many people, they want heaven, literal, the gains of heaven, dito mismo sa lupa. So, bilang mga mananampalataya, ito na yung last point natin. Bilang mga mananampalataya, what should we be pursuing? Ano dapat yung hinahanap-hanap natin? Sabi sa verse 11, same chapter, 1 Timothy 6, sa verse 11, sabi, "But as for you, O man of God," okay, "flee these things." Yung mga binanggit previously, sa previous verses, layuan nyo itong mga bagay na ito, yung mga binanggit ni Paul. And lalo na sa verse 10, di ba? Yung love of money, yung the desire to be rich. Hindi masamang yumaman, pero gusto mo lang yumaman para may makuha ka, para makabili ng kotse, makabili ng bahay, makabili ng property. Okay, yun lang. Desire to be rich, that will lead you to places you don't want to go. Okay? Kaya yun yung reason na mayroong corruption. Okay? Then, ito yung sinabi, "But as for you, O man of God, flee these things." Then, anong gagawin natin? Sabi ng Panginoon, through the Apostle Paul, pursue righteousness, pursue godliness, pursue faith, pursue love, steadfastness, and gentleness. Ito yun. So again, ano yung una? We are commanded to flee from evil things. Flee from corruption. Flee from itong mga pag-iisip na kinakailangan, meron akong gain, meron akong pakinabang. Kung ikaw ay mananampalataya na at nakukuha mo na ikaw ay napatawa sa kasalanan mo at binigyan ka na ng buhay na walang hanggan, alright? You are promised of heaven na. And so yung mga selfish gain na ang focus ko, hanggang ngayon, Christian ka na, tapos hanggang ngayon, selfish gain pa rin ang pag-iisip natin, anong makukuha ko? You should ask yourself, do I really know God? Kilala ko ba talaga ang Diyos? Baka iba ang Diyos ko. Sabing gano'n ni Apostle Paul, their God is their belly. Ang Diyos nila, yung tiyan nila. Ano ba yun? Lalagay mo ng kandila? Lalagay mo ng sampagita? Ngayon, ibig sabihin doon, ang Diyos nila yung pakinabang. Okay? So, may mapag-usapan kasi kanina maganda pero you distance yourself from that ideology, from those influences. And there are those, if I may say, there are those even Christians, preachers, na ganito yung mentality, layuan. Okay? You can have siguro fellowship with them every once in a while. Pero kung ganito yung mentality, iwasan mo. Okay? Kahit pastor pa yan. Kasi nga, pinag-uusapan din natin mga false prophets. Okay? Kasi maimpluwensyahan ka. They are commanded to flee and then you are commanded to follow. Alright? So, ano yung ipa-follow natin? Ano yung ipa-pursue natin? Yung mga binanggit kanina. And as a whole, in one message, you pursue Christ. Instead of pursuing gains, instead of pursuing benefits, instead of pursuing ayuda, or ano pa ba yan? Tupad. Okay? Instead of pursuing, hindi masama naman yung mga bagay na yan, pero again, hindi lang yun yung focus. Ang focus ng Christian life is si Christ. And so that's what you pursue. That's who you pursue. The character of Jesus Christ. Maganda again, nababanggit ko ito siguro, ewan ko naalala nyo si A.W. Tozer, nung sa kanyang libro na Attributes of God, may nabanggit siya doon na story. It's a famous line, even used to songs. Sabi niya ganun, "Take everything, but give me my Jesus." Na I really love how it was laid down kasi sabi doon, "My Jesus." Take everything, but give me my Jesus. At sabi ni Tozer ganun, until that
that faith is formed in you, don't stop. Pursue Jesus Christ. And pasensya na, hindi na parehong letter. Mahirap eh. Okay? Pero steadfastness. Okay? Steadfastness. Ano bang idea ng steadfastness? Pag sinabing steadfastness, alright, kahit na sinusubukan kang ibaksak, ito, para ma-picture niyo. Alam niyo yung mga binibenta sa kalsada na parang penguin? Kita niyo? Alam niyo, pagka Holy Week, di ba? may gano'n. Tapos, yung laruan na yung may buhangin sa ilalim. Kaya kahit anong sipa-sipain mo yun, suntok-suntokin mo, anong gagawin nun? Okay? Yan yung, para may picture, yan yung picture ng steadfastness. Whatever happens. Pastor, pag sinipa mo, tutumba ng konti. Exactly. Tutumba ng konti. Pero, babalik. Diba? Alright? That's a picture of steadfastness. Alright? So, this is the ability to remain under pressure. Okay? Yung mga non-believers mong family and friends, they will try to discourage you. They will remind you, yung mundo, si Satan, they will remind you of your past. Okay? They will discourage you na banal-banalan ka lang naman. Yung ginagawa nyo, walang kwenta. Totoo ba yung Diyos nyo na yan? Kita mo yun, sunod-sunod ka sa Diyos na yan. Yung si Manny Pacquiao, pagkatapos niyang tumanggap sa Panginoon, sumunod na laban niya, talo. Ako rin, kasama ka doon sa nag-iisip, tumanggap na, lalong sa lalakasuntok nito, kasama si Jesus, si David and Goliath. Hindi, talo! But you remain, whatever pressure there is. Kasi bakit? Yung gospel of me, alright, kapag nahirapan na, kapag dinaan na sa apoy, susuko yun. Kapag inaayos na, susuko yun. But the gospel of the Lord Jesus Christ, kahit anong pressure pagdaanan yan, it will continue. Babaksak minsan, pero babalik at babalik sa Panginoon. Let me end with sa isang aklat ni John MacArthur, which is the Gospel According to Jesus. Sabi niya ganon, the prosperity gospel is a cruel hoax. Sabihin yung hoax, hindi totoo. Okay? Statement or belief na walang basihan. Prosperity gospel is a cruel hoax. It turns God into a celestial ATM. Alam niyo ATM? Alam niyo magkano laman ng ATM? 80 million. ATM. Tagal niyo Ay, matatagal niyo. ATM. Balik tayo kay MacArthur. It turns God into a celestial ATM and the believer into a consumer. Lord, ito bibigay ko sa'yo, kailangan maglabas ka ng pera. Turns God to a celestial ATM, the believer to a consumer. It is a different gospel that offers no hope for the soul, only a temporary and false hope for the body. It will satisfy you, it will gratify you for a season, but it will not last long. So, let's end na. Alright? A consumer looks for what they can get. Mga kapatid, are you a consumer? A consumer looks for what they can get. Totoong alagad ni Jesus Christ looks at what Christ has given. What has Christ done for you already? Okay? Now, here's a closing challenge po sa atin. A question of sufficiency. If you lose, okay, your health and your bank account tomorrow, okay, biglang kala mo maipon ka pa, wala na iipon mo, nagkasakit ka, naubos lalo pera mo, faithful ka naman sa trabaho, sa negosyo, okay, would Jesus still be enough? It's a rhetorical question. The answer is obvious, but will the answer be true to you? There should be a shift from gift to giver, okay? Hindi lang yung ini-imagine natin yung true faith as a means of getting something from God. But rather, true faith, it's a way to go get God Himself. Na ang dinidesire mo yung faith mo, hindi para may makuha sa Panginoon, kundi para makuha mo mismo ang Diyos. Gusto mong makita ang Diyos. Hindi mo lang hinahanap kung ano yung ibibigay sa kamay ng Diyos, hinahanap mo mismo yung banal na mukha ng Panginoon. Alright? Are you seeking the hand of God for what He can provide, or are you seeking the face of God for who He is? So, I pray that City Baptist Church will be rooted in the cross and refined by the truth. Rooted in the cross and refined by the truth. Let's pray.